Ano po? Ayan. Okay. Red clothing. Nakikita na po yung screen na shinare ko. Ayan po. Ayan. Ito yung pakisabi lang po kung nakikita po ng maayos. Ito po yung topic natin, no? Topic po natin ngayon is bakit napakahirap magpatawad, no po? Sabi ni Sis Josie kanina, ano po, na naisip niyang umaten kasi yung topic po parang gusto niyang marinig, ano po. Alam niyo po maraming tao ang mga may pinagdadaanan, mga problema sa buhay. At usually kasama dyan lagi sa mga nagiging problema sa buhay yung hindi pagpapatawad or yung may mga dinadala po na mga mabibigat na nadalahin sa kanilang mga puso dahil sa mga galit, sa mga pagkainis, sa hindi pagpapatawad, mga ganyan po, no? Yung dinadala natin usually, ano po. At yan ang magiging topic natin ngayon, no? Pero bakit nga ba nahihirapan magpatawad yung mga tao? No po, yan yung tanong eh. Bakit napakahirap? At kung ikaw ngayon, meron ka pa bang taong hindi napapatawad? Halimbawa, kung i-check yung puso mo ngayon, no? Ikaw mismo, kung i-check mo yan, meron bang mabigat sa loob mo dahil meron kang taong hindi napatawad? Or merong taong naiinis ka, merong taong hindi okay sa'yo, mga ganong bagay, ano po? So, yan yung pag-aaralan natin. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganyang feelings, no po? So, yan yung magandang pag-aaralan natin ngayon. Bakit sa sinasabi ng Bible, no? Kung bakit meron mga ganyang feelings at kung bakit napakahirap or mahirap magpatawad. Amen? Ito po, no? May mga dahilan kung bakit nahihirapang magpatawad, no, tayo sa mga tao na nakasakit sa atin, no? Hindi ko alam kung anong isa ka dito or anong number ang meron ka dyan. At yung iba baka hindi pa nakasulat yan. Sabi dito, ang mga usually daw, no? Usually na nagiging dahilan, sabi po dito sa, para mga dialogue po sa pelikula to eh, no? Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin, napakasakit talaga, no? Meron, mga tao na nakasakit sa'yo, talagang hanggang, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya na yun, no? Yun yung mga dialogue, no? Hindi ko pwedeng makalimutan yun, talagang natatandaan ko yun. So yun yung sinasabi natin. So nahihirapan tayo magpatawad, no po? At hanggang ngayon, dala-dala mo yan. Kasi sabi mo, parang sinasabi mo, valid yung nararamdaman ko. Kasi may ginawa siyang masama sa akin at nasaktan ako doon. So hindi ko makakalimutan yun. No? Parang parang kung papakinggan mo, tama, no? Parang, tama, kasi may ginawa siya. So hindi mo dapat kalimutan yun. Amen? Ikalawa, dahil sa kanya nasira ang buhay ko, nadamay pati kinabukasan ko, no? Merong mga ganyang tao na sinisisi nila, no? Yung mga bagay na nangyari sa buhay nila kaya nasira yung buhay nila sa ibang tao, no po? At sabi nila pati yung kinabukasan ko nadamay. Pero mali po yan, no? Yung number 2, napakamaling mali po niyan. Hindi pwedeng masira ang buhay mo, no? Dahil sa isang tao o sa ginawa sa iyo ng isang tao. Bakit po? Sabi po diyan, no? Yung mga nangyayari po sa buhay natin, 10% lang yan, no, ng mga maaaring magpabago ng buhay natin. 90% po nakadepende po sa atin, no? Kahit na anong mangyari sa buhay mo, yung 90% nun, nakadepende pa rin sa 90% ng reaction mo o mga bagay na gagawin mo kung paano magiging maayos yung buhay mo. Ano po? At kahit na may nagawa silang hindi maganda, no? At hindi pwedeng maapektuhan noon yung kinabukasan mo unless papayagan mo na sirain ng nakaraan yung iyong kinabukasan, no? Medyo ganun po yan kung iintindihin po natin, no? Kaya mali po, hindi po valid yung ganung damdamin na ay kaya ako ganito ngayon dahil sa kanila, hindi po yan totoo, no? Maaaring ginawa nila sa iyan, pero naging ganyan ka ngayon dahil pinayagan mo, no? It's 90%, no? Nasa sa yung mga pagpapasya at mga desisyon kung paano mababago yung buhay. Number 3, paano ko naman siya mapapatawad? Hindi naman siya nagsusorry o hindi naman siya humihingi ng tawad. No, mukhang valid din, no? Oo nga naman, sasabihin pa tayo ng kaibigan mo, hindi naman siya humihingi ng tawad. Bakit mo siya papatawarin? Di ba? Parang ang sarap pakinggan, pero check po natin mamaya yung mga yan. Naku, pag ako pa yung lumapit sa kanya para pakausapin at patawarin siya, siguradong lalaki yung ulo niyan. Magiging mayabang yan, magkakaroon pa ng pride yan. So, pwede nating sabihin na gano'n, no? Siya naman yung may kasalanan, bakit akong kailangan lumapit, no? Akong kailangan magpatawad. Parang no? Parang valid din, no? Oo nga naman, siya yung may kasalanan, bakit ba akong hingi ng tawad, no po? Number 5,
Hindi siya deserving sa kapatawaran ko. Parang mga ano talaga, no, dialogue sa pelikula, no. Hindi ko siya mapapatawad, hindi siya karapat-dapat, mga ganun po, no. Hindi siya karapat-dapat para sa aking kapatawaran. Amen, no. Mga ganun pong dialogue na piling yung mga Sharon Cuneta or Nora Honor sa pelikula, ano po. Mga luma na yata yung mga binabanggit ko. Pero yan po yung mga dahilan at may mga iba pa na mga dialogue dyan, no po, kung bakit ang mga tao ay nahihirapan pong magpatawad. No po, hindi ko alam kung isaan ka dyan. Pero may mga reason ka kung bakit hindi ka nagpapatawad. Amen? Pero bakit nga ba nagkakaganito tayo? Bakit nga ba naiisip mo yan? No? Bakit nga ba nangyayari sa iyan? Ano kaya ang dahilan? No? Naiisip mo ba yon? Na bakit nga mahirap na hirap ako magpatawad? Bakit ba nagagalit ako? Na bakit ba mabilis akong magalit? Yung mga gayang tanong po, ano? Sabi po dito sa Proverbs, no, chapter 14, verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones, no? Sa Tagalog po, ang sabi, ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng buto. Medyo ano po, no? Ano pong nakikita niyo po diyan sa sinasabi ng Proverbs, no? Ano po sa tingin niyo po, no? Sabi niya, yung payapang puso daw, nagbibigay buhay sa katawan. Pero yung envy, na nabubulok or nagbaano daw po ng buto, ibig sabihin ng kalooban, no po? Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan. Ngunit ang kapanigalian ay kabulukan ng mga buto. Umaabot hanggang sa bone marrow, sa kaibuturan ng mga buto. So ibig sabihin pala, pag meron kang malinis na puso at magaan yung puso mo, walang galit, walang inis, walang hindi pinapatawad, nagbibigay po ng magandang kalusugan po yan, no? At kabaliktaran, pag ikaw ay may kinikim-kim na mga hindi maganda sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo, ay sabi po dyan, no, tumatagos yan hanggang sa buto or naapektuhan ng iyong buong sistema, ang iyong buong pagkatao. Amen? Ano nga ba ang sinasabi ng Bible kung bakit hindi nakakapagpatawad ang tao, no? Mas malalim po ito, no? Unawain niyo po itong maigi kasi baka hindi niyo pa po narinig, no? Or kung narinig, baka hindi pa po masyadong naunawaan. Ang sabi po dito, no, may kaugnayan daw ito sa lumang tipan. Ala, ang lalim na lang naabot, no po? Or sa Old Covenant, Law-Keeping Covenant, no? At sa New Covenant of Pure Grace, no? Ang Pure Covenant ng Pure Grace, yung biyaya ng Diyos, no? Na inalay ni Kristo yung kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, para mapatawad tayo. Tandaan po natin, ang borderline po ng dalawang covenant na ito ay ang krus, no po? Nung nagpakapako si Kristo sa krus, no po? Yung mga tao daw na nasa ilalim ng Old Covenant, sila yung nandito po sa inyong sa inyong kaliwa diyan, yung Old Covenant, no po? Pero nung napako si Kristo sa krus, no po, doon naman na umira yung New Covenant. Ano kayang kaugnayan niyan, Brother Ruben? Bakit may kaugnayan niyan sa pagkagalit? Bakit may kaugnayan niyan sa hindi pagpapatawad, ano? Yun po ang interesting dito, na yun pa lang, pagkagalit mo, yun pa lang hindi pagkakapatawad mo, ay magkaugnayan pala sa lumang tipan at ang bagong tipan, no po? Baka ngayon nyo lang po narinig, no? Baka yung iba hindi pa alam kung ano yung lumang tipan. Ang lumang tipan po, ito yung pakikipagtipan ng Diyos, no? Kila Moses, no? Na ipinapatupad po, kasama po yung 10 Commandments dyan, no po? Ito namang bagong tipan, ito yung pakikipagtipan ng Diyos sa atin, no, sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang kamatayan sa krus, nagkaroon ng bagong tipan. Baka hindi pa po alam ng iba yan, pero nung namatay po si Kristo sa krus, nagkaroon po ng bagong tipan. Amen? Mamaya, mas mapapag-aralan po natin yan. So, ano ang kaugnayan nan? Nung hindi ko pagpapatawad at yung pagkagalit ko sa Old Covenant at sa New Covenant, na po? Sabi po sa Hebrews, no? Hebrews 8 verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan o yung yung New Testament, no? Pinawalang bisa niya na yung una. Yan po ang sabi sa Bible, no? Ibig sabihin, nung binanggit ng Lord yung pagpakaroon ng bagong tipan ng ating Panginoong Jesus, no? At nung siya'y namatay sa krus, no? Napagtibay po yung New Covenant or yung bagong tipan. Amen? Bagong kasunduan po ang ibig sabihin nan, no? Para mas mababaw. Yung sa Old Covenant, lumang kasunduan ng Diyos sa tao. Ito namang bagong tipan, bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo. So, ano ang kaugnayan nan? Na-excite na ako. Sa Old Covenant kasi po,
ang sistemang umiiral sa pagiging matuwid o kahit na sa pagpapatawad ng isang tao na nakagawa ng masama sa iyo ay depende sa sarili mong kakayahan based on men's performance. Nakita niyo po ba sa bagong tipan, ay sa lumang tipan, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, and then you will be blessed, mapagpapala ka. Yun po ang sinasabi sa Old Testament o sa Old Covenant. Ano po? Na ang pagiging mabuti ng isang tao, no, na ang pagiging kalugod-lugod ng isang tao ay base sa performance niya. No po? Ano yung ginawa niya para masabi na siya ay mabuti? Amen? Yun po ang nakalagay sa Old Covenant. But ang bad news po sa Old Covenant, no, sa lumang tipan, pero tandaan natin na ang pagsunod sa kautusan ay nangangailangan ng 100% obedience. Yung pagsunod daw po sa lumang tipan, sa 10 utos at sa mga utos pa na nakalagay po doon sa Old Testament, no? Yung pagsunod daw po doon ay nangangailangan ng 100% na obedience. O kailangan lahat 'yun masunod mo. Sabihin natin for example, yung 10 utos, kailangan daw yung lahat masunod mo. Sino po ang nakakasunod? No, yun ang tanong natin diyan. Ang sagot is wala, no po. At ito po ang sabi, kahit majority ang nasunod mo, ang sabi po ni James, no po, Santiago sa Tagalog, sabi niya, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. Ang hirap pala pong masunod, no? Ang lumalabag daw kahit sa isang utos, no, ay lumalabag na sa lahat. Dahil ang nagbigay ng lahat ng utos niyon ay ang Diyos, no? At ang lumabag sa isa ay lumabag na sa lahat. Po, ibig sabihin, wala talagang makakasunod. Walang mapapatawad at walang magiging kalugod-lugod, no? Walang magiging katanggap-tanggap. Amen? So, ganito po yan, no? Ito ngayon, pakinggan po natin itong maigi. Kaya, ang tao na nasa ilalim ng Old Covenant ay napapagod kasi kailangan niyang sundin ang lahat. Why? Because po sa Old Testament, sa lumang tipan, kailangan po ng performance, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, dapat ganito ka, no po? Kaya mga tao during that time napapagod po sila. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, lumapit kayo mga napapagod at lubhang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Yun po ang context ng sinasabi po niya, no? At ang mga tao din sa kautusan, no? Ang mga pamantayan din sa lumang kautusan o Old Testament, no, ang ginagamit niyang pamantayan sa kanyang kapwa. Subalit walang makakasunod sa lahat ng ito. Amen. Sige po, check niyo po ngayon, ano pong pamantayan ang ginagamit mo sa mga tao sa paligid mo? Di ba ang ginagamit mong pamantayan, yung mga pamantayan na nasa Old Covenant? Halimbawa, kaya ka galit sa kanya kasi ganito yung ginawa niya. May ginawa siyang masama. Wala pong masama doon, no, na magalit ka kasi may ginawa siyang masama, no? Mamaya mas papalalimin natin 'yan. Kaya ka nagagalit sa kanya kasi nagsinungaling siya. 'Di ba? So 'yun yung pinapamantayan na ginagamit natin. 'Di ba? 'Yun yung pamantayan na ginagamit natin. Pero ang tanong, nagsisinungaling ka din ba? No? Pero ang tanong, nagkakamali ka din ba? So, ibig sabihin 'yan, no? Kaya napapagod ang isang tao kasi siya ay namumuhay nasa ilalim ng Old Covenant. Yun yung mga pamantayan na ginagamit niya sa sarili niya. At yun din yung mga pamantayan na ginagamit niya sa mga tao sa paligid niya, no? Kaya ang nangyayari ay nagkakaroon siya ng galit sa kanyang puso dahil sa pagkadismaya. Why? Kasi itong mga tao sa paligid ko, pasaway lahat. Lahat sila ay hindi sumusunod sa sinasabi ng kautusan. Lahat sila, nagkakasala sila. Lahat sila gumagawa ng mga bagay na hindi ko gusto, di ba? Ganun po yan, eh. Kaya galit ka. Kasi hindi mo gusto yung ginawa ng asawa mo. Hindi mo gusto yung ginawa ng anak mo, no? Hindi mo gusto yung ginawa niya. Yun ang totoong dahilan kung bakit nagagalit ka. Yun ang totoong dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng pagkadismaya. Yun ang totoong dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng pagtatanim ng galit. Why? Kasi feeling mo nakagabyado ka. Feeling mo hindi nila nagagampanan yung mga bagay na dapat ginagampanan nila. Tama po ba? Kaya ang sabi po sa Romans chapter 4 verse 15, ito po ang sabi ni Pablo. Ito ay sapagkat ang kautusan ay nagbubunga ng galit. Si Pablo po ang nagsabi niyan, si Apostle Paul, no? Because the law brings about wrath. Bakit? Dahil pag nalalabag ang kautusan, nagkakaroon talaga ng galit. Nagkakaroon talaga ng puot, no? Kasi nalabag eh. Ayan po ang sabi ni Paul, no?
So, ibig sabihin pala, kaya pala tayo nagkakaroon ng pagkagalit, disappointment, hindi magandang pakiramdam dahil feeling natin itong mga tao na nakagawa sa iyo, nalabag niya yung bagay na iniisip mong dapat gawin niya yun eh. 'Di ba? Na ibinabase natin sa mga nakasulat sa Old Testament, no? Sa Old Covenant. Wala po akong sinasabing masama yung mga nakasulat doon. Ang sinasabi ko lang ay ginagamit nating standard yun sa kapwa natin. Ang tanong naman, ginagamit din mo bang standard sa sarili mo? Ano po? Sabi ni Pablo, ito ay sapagkat ang kautusan ay bubunga ng galit. So ano nga ang kaugnayan? Naget nyo na po ba? Na kaya ka nagagalit, kaya ka nagdi-disappoint kasi merong feeling mong naagabyado ka. Feeling mo hindi nila nagawa. Feeling mo mali yun. No? At ang lahat ng yun ay binabase mo kung ano yung nakasulat doon sa Old Covenant. Kaya sabi mo, hindi ko siya mapapatawad. Nilabag niya yung ano eh. Nagsinungaling siya eh. Nangupit siya eh. Ganito siya eh. Ganito siya eh. So mga ganun po. No? Marami pa po yan. So at habang nagpapailalim tayo sa kautusan ay lumalakas ang kasalanan. Yun po ang sabi sa Bible. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan, sa Old Covenant, no? Kaya natin nasasabing hindi siya karapat-dapat kasi ang ginagamit nating basihan ay ang Old Covenant o ang lumang pagtitipan ng Diyos sa mga tao. Kaya kung ang gagamitin natin ay ang Old Covenant, lahat po tayo, wala po sa ating makakaligtas. Wala po sa ating mabuti. Wala po sa ating karapat-dapat. Kasi yun ang nasabi ng kautusan eh, ng Old Covenant eh. Pero sinabi natin kanina, no, sa Bible, sabi ng Bible, nang ibinigay ng Diyos sinabi ng Diyos ang bagong kautusan o ang bagong covenant, pinawalang bisa niya na ang Old Covenant. Ano po? At ang batang linya po na naghahati diyan, yung namatay si Kristo sa krus, no, lahat ng nasa kaliwa, sila po ay kabilang sa mga Old Covenant o sa lumang tipan. Nung namatay naman si Kristo, yung mga nasa kanan po niya, sila po ang kabilang sa New Covenant o bagong tipan. Anong kaugnayan po talaga yan, no? Dahilan kaya nahihirapang magpatawad ng isang tao, kulang tayo sa kaalaman. Sabi po ng Bible yan, no? Nalilipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan or kulang daw sa kaalaman. Sabi ng Bible po yan, no? No, kung bakit daw tayo hindi nagpapatawad kasi hindi daw natin alam na nakakasama sa ating kalusugan ang hindi pagpapatawad. Ang sabi po, batay sa isang study research, no, na isinagawa sa Amerika, isa sa mga pangunahin daw na dahilan ng sakit na cancer, no, ay ang hindi pagpapatawad at ang pagtatanim ng sama ng loob sa mahabang panahon. Para ka daw nagtitimpla ng lason na ikaw din ang umiinom. Sabi po sa sinabi kanina, no, ang payapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan. Subalit ang kapanaghalian ay tumatagos daw at nagbibigay ng kabulukan hanggang sa buto. Ibig sabihin, noon pa pala sinasabi na ng Bible yan na pag meron kang kinakarga sa dibdib mo na hindi maganda, naaapektuhan yung kalusugan mo. Amen? So, sabi natin, galit na galit tayo sa mga addict, di ba? O galit na galit ka kasi addict sila. Nagda-drugs, ginagawa nila yan, addict yan. Ang sama ng ginagawa nila, no? Alam na nilang mali. Ginagawa pa nila. Addict sa sugal, no? Nagagalit ka. Kasi addict siya sa sugal. Ganito yung ginagawa niya. Masama yan. Alam mo kasing masama yung sugal. Alam mong masama yung drugs. Alam mong masama ang labis na alak, di ba? Pero bakit alam mo na nga na masama ang magalit at magtanim ng sama ng loob, bakit ginagawa mo pa rin? No? Kaya ang sabi ng Bible, nalilipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan or alam na nila pero di ba ano ang naidudulot ng pagkagalit sa iyo? Sige nga, magbigay ka nga ng isang positibong bagay na dudulot ng pagtatanim ng galit sa puso mo. Ang katotohanan wala. Nagde-deteriorate yung kalusugan mo, nai-stress ka, hindi ka makatulog. Lahat ng mga bagay na masasama ay nangyayari sa iyo pag meron kang galit. At lalo na dinadala mo ito sa matagal na panahon. Amen? Yun po siya, no? Ganong katindi po ang nagagawa nun. Kaya yung mga tao, hindi sila nagpapatawad kasi wala naman silang pakailam dun sa galit. Kasi iniisip nila yung galit, normal lang yan. Hindi po normal ang galit. Ang normal po, magalit ka saglit, pero mawawala din po dapat, no?
Pag tinatanim mo na po sa puso mo yan, nagtatanim ka ng lahat ng mga karamdaman sa puso mo, sa katawan mo. 'Di ba? Bukod sa cancer, high blood, diabetic, no, gastritis, etc., etc. Yun po ang katotohanan po diyan, no? Sabi po yan, no? Magtanong po kayo sa mga doktor, maraming sakit, dulot po niyan yung mga tinatanim na galit sa puso. Na po, ang pagpapatawad ay para sa iyo so that you do not have to carry the burdens. Alam mo po, pag hindi ka nagpapatawad, isipin mo na lang, nagalit ka noong ikaw ay grade 6, nagalit ka sa isang tao, tapos ngayon, hanggang ngayon, galit ka pa sa kanya. Aba, kapatid, ang tanda mo na para dalhin ng mahabang panahon yung galit na yan, nakatulong ba sa iyo yan? Meron ng mga ibang tao, patay na yung kinakagalitan niya, galit pa din siya. So, ang bigat, no? Ang bigat po niyan. Ang bigat. Sige nga, anong naidudulot sa iyo nung galit mo na kinakarga mo simula noon hanggang ngayon? May naidudulot ba siyang maganda? Di po ba? Ano pa lang gagawin mo? Di ba? Gumawa nga siya, okay lang magalit kapatid, pero saglit lang dapat. Ang galit ay may expiration. Why? Dahil pag hindi na-expire yung galit mo na nasa puso mo, parang isang gamot ka na-expire, nakakalaso na po yan. No? Hindi na po yan nagdudulot na maganda sa katawan. Amen? Kaya hindi daw nakakapagpatawad ang mga tao, number 1, hindi niya alam, no? Kukulangan sa kaalaman. Dahil sa kamangmangan, yun po ang sinabi ng Bible, no? Nalilipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. Ibig sabihin, alam mo na nga, or ang hindi mahirap, baka hindi mo alam. Pero ngayon, alam mo na, no? Na yung kinakarga mo palang galit, pag ikaw pala daw ay nagagalit, pinaparusahan mo yung sarili mo dahil nagkamali yung iba. No, nagkamali sila, kaya yung sarili mo ang paparusahan mo. Yun po ang naidudulot ng galit, no? Tama po ba yun? No? Kung babalikan po natin, flashback tayo sa mga dahilan natin kanina, no? Yung mga dahilan na binanggit natin kung bakit tayo hindi nakakapagpatawad. Kung titignan niyo po 'yan, kung nakikita niyo po sa screen niyo, analyze niyo maigi. Kung hindi ko makakalimutan yung mga ginawa niya sa akin kasi napakasakit talaga. Sinira niya ang aking buhay, nadamay tuloy ang aking kinabukasan. Naku, pag ako pang lumapit sa kanya para kausapin, para patawarin siya, siguradong lalaki ang ulo niyan. Yayabang yan. Hindi siya deserving sa kapatawaran ko. Parang valid, no? Pero ano po ang napupunan niyo dyan sa mga dahilan na yan? Ang napupunan niyo po dyan, na po, no? Ayan na po yung bago, no? Hindi ko, sa akin, buhay ko, kinabukasan ko, sa akin, pag ako, sa kapatawaran ko. Ano pong napupunan niyo po dyan? Pwede pong may sumagot? Ano pong napupunan niyo po dyan sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagpapatawad ng kapwa natin? Sarili lamang po ang iniisip. Amen. Ano po? Kaya daw hindi nakakapagpatawad ng isang tao, we are self-centered. Sarili natin yung iniisip natin. Puro ako, ko, akin, buhay ko, ako, ganito, ganyan. Puro ganun po. Totoo po yan. Likas naman talaga sa atin na ganun. No, lahat naman tayo talaga madalas ganun po yung ano natin, no? Iniisip mo na na-open ka ng mga tao. Kasi ko, akin, buhay ko, kinabukasan ko, sa akin, pag ako, kapatawaran ko. Pero kung nakikita mo ba, kung kaya nga sabi ng iba sa dialogue sa pinikul, naririnig mo ba yung sarili mo? No? Kung halimbawa yan ang reason natin, tapos biglang sasabihin sa atin, anak, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Naririnig mo ba talaga yung sarili mo? Diba? Kasi puro ko yung binabanggit mo. Check natin ulit dito. Conclusion, no? Conclusion na po tayo. Tayo ngayon ay nabubuhay na sa New Covenant of Pure Grace o purong biyaya. Ano pong ibig sabihin yan? Kasi nung nakaraan, sa binanggit natin, pati yung mga reason mo, lahat ng yan, nakapaloob yan sa lumang tipan. Na ako, sinaktan niya ako, nagawa niya to, nagawa niya yan, mali siya, mali yun. Di po ba? Yan ang nakalagay sa Old Testament na yung mga utos at mga pamantayan o yung law na tinatawag. So anong gagawin natin sa biyaya na yan? Kasi mayroong biyaya na sinasabi si Kristo, ano? Na yung siya ay namatay, inalay niya ang kanyang buhay, nagkaroon ng bagong tipan, no? Mamaya mas papalalimin natin. Kailangan mo tong paniwalaan. Sa Ephesians chapter 1 verse 6 and 7, ano po ang sabi? Sa gayon ay purihin ang kalwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Si Kristo po yan. Ano pong ginawa ni Kristo nga ulit? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Alam niyo po, lahat naman tayo, hindi karapat-dapat eh.
Lahat tayo nagkakasala. Nagkakasala tayo sa Diyos at nagkakasala tayo sa kapwa natin. Pero mabuti na lang, hindi ang Old Covenant o ang mga lumang utos ang pinagbabasihan ng Diyos. Dahil kung hindi, patay na po tayo ngayon. Wala na po tayo. Baka tinunaw na tayo ng Diyos, no? Pero sabi dito, sa gayon ay purihin ng kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos niya tayo, no? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Mamaya biglang diin natin po yan na tinubos tayo ni Kristo ng dugo na ipagpapatawad ng ating kasalanan. Alam niyo po kung nagsisimba kayo, lagi pong binabanggit ng pari yan. No po? Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Mamaya tatalakayin po natin yan. Sabi po dito sa Hebrews chapter 9, 15, 17, continue po natin. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng ano daw po? Ng bagong tipan, no? Kasi wala na eh. Absolute na po yung lumang tipan na ginagamit para sabihin, ikaw Normina, makasalanan ka, ikaw Alpi, makasalanan ka, ikaw Josie, makasalanan ka. Yun po ay lumang tipan, no? Kaya nga, sabi dito, si Kristo ang tagapamitan ng bagong tipan. Bakit? Inalay niya yung kanyang buhay, no? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan o lumang testament. Lahat tayo makasalanan, no? Ngunit pinatawad ang lahat ng paglabag ng tao dahil tinubos ni Kristo ng kanyang dugo lahat ng kasalanan mo. Dahil dito, nakakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang pinangako. Amen. Hindi pala tayo karapat-dapat mabless, hindi pala tayo karapat-dapat tumanggap ng mga biyaya. Subalit sa ginawa ni Kristo, pinatawad niya lahat ng mga paglabag natin doon sa Old Covenant. Lahat ng pagsisinungaling, lahat ng pangungupit, lahat ng pagnanakaw, lahat ng masamang isip, no, pinatawad ng ating Panginoong Hesus yun. Dahil merong bagong covenant na ibinibigay niya sa atin. Subalit kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Amen? At paniwalaan mo na siya ay napako sa krus pang tubusin ang iyong mga kasalanan. No? Romans 8, 1-3, sabi po dito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Amen? No po? Ibig sabihin pala, may naka-open mic. No? Ibig sabihin pala, may naka-open mic. Napakisa na po yan. No, wala nang kahatulan, no, ang kaparusahan yung mga tao doon na nakipag-isa kay Kristo. Amen. Dahil pala, kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, yung mga kasalanan po natin, hindi na tinatandaan ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay o ng Holy Spirit na naninirahan sa atin ng mga tumanggap kay Kristo, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen. Pinalaya na daw po tayo sa Old Covenant, sa kautusan, dahil yun ay nagbibigay ng kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Lahat po tayo mahina. Walang perpekto sa ating kapatid. Kahit ikaw. Diba pag nagkakasala ka, gusto mong mapapatawad ka, pero pag nagkakasala sa iyo, yung mga tao sa paligid mo, ang ginagamit mo sa kanila yung Old Covenant o yung Old Testament. Nagkasala ka. Pero pag tayo na, gusto natin may biyaya tayo galing sa Diyos. Pero pag ang ibang nagkakasala, sasabihin mo, hindi siya deserving. Hindi naman siya humihingi ng tawad. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Paano kaya kung yun ang ginagamit ng Diyos para sa atin ngayon na pamantayan? Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan, no? Upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, no? Hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa atin. Si Kristo na walang kasalanan ang kumuha ng lahat ng kasalanan natin, no? Kaya siya ang hinatulang mamatay sa krus. Dahil sinambot niya lahat ng mga pagsisinungaling, lahat ng matasamang gawain. At lahat yun, kinakalimutan ng Diyos, no, para sa iyo. Pero tayong mga tao, hindi natin kinakalimutan yung mga kasalanan ng mga tao sa atin. Kasi ganun tayo, gusto natin, ako, akin, dahil sa akin, kasi ginanito niya ako. Yun po, no? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi po yan, no? Kaya ang sabi po ni Jesus, ano po ang sabi niya sa Matthew chapter 7, verse 1-5? Check po natin maigi ito, no? Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba. Ano ang basihan daw ng paghatol ng Diyos? At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba.
Di ba? Sabi natin kanina, ang ginagamit nating pamantayan, yung Old Covenant, sa mga tao sa paligid natin, mali siya kasi ganito yung ginawa niya ganito, nagsinungaling siya, nagnakaw siya, pumatay siya, lahat po nang nandoon, no? Sabi dito ni Jesus, kung yung panukat na yan, ang gagamitin mo sa mga tao sa paligid mo, yan din ang gagamitin panukat sa iyo ng Diyos. No? Sabi nga nun, huwag kayong humatol nang kayo hindi hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghahatol niya sa iba. Hatol nyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit nyo sa iba. Kung ang ginamit mong panukat sa iba ay ang Old Testament or ang Old Covenant, yan din ang gagamitin sa iyo ng Lord. Pero kung ang ginamit mo sa kapatid mo ay ang New Covenant na binubuo ng pag-ibig, no? Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika taalisin ko ang puwing mo? Tuturuan kita ng mabubuting bagay, ang sinasabi mo. Wala kasing manners yan. Hindi ako gayahin yung mga ganun mo, no? Gayang troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at gayon di makakakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. No po? Si Kristo po mismo ang nagsabi po niyan. Who is shaking the jar? No? Sabi po dito ni Larry W. Robinson. No po? Sabi, did you know that if you put 100 black ants, pag naglagay ka po ng 100 itim na langgam sa bottle o sa jar, no, ganun din, maglagay ka ng red na langgam dyan, pula, alam mo nyo po walang mangyayari, no? Kahit ipagsamahin mo sila, walang mangyayari. But, the moment na alugin mo po yung jar, maglalaban-laban po yan. Magpapatayan po sila. Kasi iniisip ng iba, sinaktan niya ako, siya ang may kasalanan, no? The red ants consider black ants their enemies, no? Kaaway mo yan, kaaway ko to, ganito. The black ant consider red ants are their enemies. The true enemy is the one shaking the jar. Ang totoo pong may kasalanan, yung nag-aalog ng jar. The same thing happens in human society. No? So before we attack each other, we should think about who is shaking the jar. Sa tingin mo kaya, sino kaya pinagmumulan ng mga kasalanan? Bakit nagagawa ng isang tao yung mga ganong bagay? Siya kaya talaga yun? Hindi, siya talaga yun. Kasi ano siya demonyo yan, excuse my word. Demonyo po yan, sasabihin pa ng iba, no? Diablo yung asawa ko, mga ganon. Minsan, mga masasamang salita, excuse me po sa mga ginamit. Napakasama niyan talaga, no? Tingnan po natin yung sinabi po dito ni Jesus. Kasi mayroong senaryo na si Pedro, mayroon siyang sinasabing hindi maganda, no? Sa Matthew chapter 16, verse 22 to 23, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, wag na wang itulot ng Diyos kailanman, hindi yan mangyayari sa inyo. Kasi si Jesus, iaalay niya na po yung buhay niya. Tutubusin niya tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero sabi ni Pedro, wag sana daw mangyari. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Amen. Wag mo namang sabihin sa asawa mo, lumayo ka Satanas. Wag mo pong sabihin yan. No? Ang sinasabi po dito ni Jesus, alam niya na hindi yun si Pedro. Ang gumagawa po ng matasamang bagay, si Satan. May mga ano po dyan, mga naglalap emoji po, no? Wag mo sabihin sa asawa mo yan, no? Sa taong galit ka, lumayo ka Satanas. Pero ang ibig mo sabihin, alam mo, kapatid, hindi siya yun. Meron mga espiritu na umaalipin sa tao, lalo na hindi po sila tumatanggap sa Diyos bilang Panginoon nila, tagapagligtas na po. Wala sa kanilang kabutihan ng Diyos na po. At ang totoo, nasa kanila po ang paghahari ng kadiliman. Totoo po yan, no? 2 Corinthians chapter 5 verse 16 and 19, malapit na po tayong matapos. Anong oras na po ba? Kaya ngayon, sabi po ni Pablo, no, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao, yung Old Testament po. Kasi ang ginagawa natin ngayon, tinitignan na, masama yan ganito siya, no? Noong unay ganito ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Alam mo po kapatid, natural sa mga tao talaga na gano'n yung makikita mong ugali nila, lalo na't hindi sila nakikipag-isa kay Kristo. Kasi hindi pa sila nababago, wala pa silang bagong buhay.
At tayo mismo, no? Dati magagalitin tayo, pero nung nakilala mo si Kristo, tinanggap mo siya as your Lord and Savior, nawala na yung galit mo, no? Hindi ka na masyadong magagalitin ka na lang konti, pero mabilis nawawala, no? Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito, na hindi yung tao, hindi natin kayang gawin yun, pero pag pinabayaan mo ang Lord na manahan sa buhay mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, yung Holy Spirit nasa sa iyo yan, no? At yun ang nagkasabi sa iyo, magtimpi ka, ganito yung gawin mo, pigilan mo yung sarili mo. Sa pamamagitan ni Kristo, binilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At ipinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. Dati kaaway tayo ng Diyos sa Old Testament, no? At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Amen. That's the good news. Nung namatay si Kristo dahil sa krus, pinalaya niya tayo. Kinalimutan niya na yung mga kasalanan mo. Ayun ang katotohanan dyan, no? Dito sa lupa, wala pang perfection. Lahat tayo nagkakamali at nagkakasala. Sino dito ang hindi na nagkakamali at hindi na nagkakasala? No? Mahal lang tayo ng Diyos kaya tayo nananatili sa Kanya. Yun ang katotohanan. Mahal lang tayo ng Diyos kaya tayo nananatili sa biyaya niya. Dahil kung hindi lang tayo mahal ng Diyos, matagal na tayong inatsyapwera. Pero ngayon, ang ginagamit pa rin natin sa ating mga kapwa, yung mga pamantayan ng tao o yung nakalagay din sa Old Testament. Hindi natin ginagamit na pamantayan yung pagmamahal. Wala yan. Pagmamahal, wala yan. Sasabihin natin gano'n, bakit ko siya mamahalin? Diba? Pero ang sabi ni Kristo, love your enemy, diba? Kaya sa Tagalog, mahalin mo asawa mo. Laging joke po na, paulit-ulit na yung joke na yan, you know? Luma na yan, sabi ng asawa ko, ano po. Sa mundo, love is conditional. Okay ka sa akin kung magagawa mo to. Mahal kita kasi dahil ginawa mo to. Kaya yung mga katanggap-tanggap, mahal na mahal mo. Pero yung mga taong salungat sa'yo, nagagalit ka sa kanila. Kapatid, alam mo ang totoo kung bakit ka nagagalit, no? Sa mga tao sa paligid mo. Kasi ginagamit mo yung pamantayan, no, na nasa Old Covenant, at gusto mo yung mga ginagawa nila kaparehas ng gusto mong mangyari. Gusto mo ang lahat ng mga mangyayari ayon sa gusto mo. Mamahalin mo sila pag nagawa nila to, no? Mamahalin mo sila pag nasunod nila yung kondisyon mo. Tatanggapin mo sila kung makasunod sila sa sinasabi mo. No, kasi gano'n ang tao, conditional tayo. Pero pag tayo, gusto natin sa sarili natin, ay, pasensya ka na, patawarin mo naman ako, tao lang, nagkasala ako. Pero pagdating sa iba, napaka-conditional natin. Ginagamitan natin ng standards, ng panukat, sabi ni Kristo, no? Yung panukat na ginagamit natin, kapwa natin, iba. Tapos iba ang gusto natin gamiting panukat sa atin. Samantalang ang panukat sa atin ng Panginoong Jesus, yung pagmamahal. Pero ang panukat na ginagamit natin sa kapwa natin, yung galit. Pero kay Lord, ang sabi niya, mahal kita kahit na. Diba? Sabi ni Lord dyan. Ano po ang sabi dito? No? God's love is unconditional. Roma, chapter 5, verse 8 and 9. Sabi po dito. Subalit, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Na noong tayo'y makasalanan pa. Noon daw tayo makasalanan pa tayo. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ano pong ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin, noon pa man, makasalanan na tayo, inibig na tayo ng Diyos. Pero ngayon, yung mga makasalanan, mga nagkakasala sa atin, wala tayong pakialam dyan, galit tayo dyan. Diba? Bakit tayo mamahalin yan? Yung kasalanan nga yan, di po ba? At gayon, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Lalo na tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa puot ng Diyos. Amen. No? Dahil doon sa dugo ni Kristo. Tignan niyo po ito, ano pong ibig sabihin ng bagong tipan, no? Na naririnig lagi natin sa misa, no? Sa simbahan o sa mga churches natin, no? Sa Matthew 26:27 to 28, no po? Kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya sa kanila at sinabi niya, "Iminom kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan," no? Alam niyo po, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, binayaran niya lahat ng mga kasalanan. Kaya naririnig niyo po sa misa na sabi niya, di ba? Katawan ni Kristo, di ba? Ang dugo ni Kristo, amen, di ba? Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Kaya nagkaroon ng bagong tipan or bagong covenant
bagong pakikipagkasundo ng Diyos sa mga tao dahil sa pagbubuwis ni Kristo ng dugo niya sa krus. Nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga makasalanan, kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Natin po yun, no? And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant." Amen. Nabuo ang bagong tipan o ang bagong covenant, ang bagong pakikipagkasundo dahil nagbuwis ng buhay si Kristo na po. Kaya natin ginagawa yung communion tuwing tayo ay nagsisimba. Bilang pag-aalala na tayong makasalanan ay tinubos ng Diyos, pinapatawad ng Diyos, iniibig ng Diyos na po. Pero tayo naman, hindi natin ginagamit sa kapwa natin. Pag sa atin, gusto nating ang gamitin sa atin ng Diyos ay ang ang new covenant, ang pag-ibig ni Kristo na tumubos sa atin. Pero pagdating sa kapwa natin na nakakagawa ng kasalanan, alam mo talaga lagi namang may makakagawa ng kasalanan sa iyo. Kasi wala namang perfecto. So pipiliin mo laging magalit. Nasa sa iyan kung pipiliin mo pa rin magalit lagi kahit narinig mo na yung message, no? Pwede po nating umawit, no? Awit po tayo, tapos after po nito, papangunahan po tayo ni Pastora Norma. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawa, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Pangunahan po tayo ni Pastora Norma sa panalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa tuwing kami po ay magkakatipon, Lord, lagi pa yung may laang salita mo na nagpapaalala sa amin kung ano ang dapat na gawin namin at sa panahong hindi po namin kayang gawin, Panginoon. Tinutulungan mo kami sapagkat ganyan po kakapangyarihan ang iyong salita. Salamat po, O Diyos. Buhay, makapangyarihan, tumatagos sa kaibuturan ng aming mga puso ang iyong salita at alam mo, nalalaman mo, batid mo, Panginoon, kapag meron po kaming spiritual sickness,
o karamdamang spiritual na hindi kayang gamutin ng anumang mga bagay na pwede namin gawin upang kami maging masaya, malibang at malimutan, kundi ang tanging makapagagamot nito ay ikaw sa pamamagitan po ng iyong salita. Alam mo, Panginoon, kapag marami sa amin ay bilanggo na po ng mga nakaraang mga karanasan na nagbibigay ng pait ng sama ng loob at humahantong sa hindi pagpapatawad. Alam mo, Panginoon, kapag ang mga mapapait na sitwasyon ay itinatali kami at hindi po kami makausad sapagkat ito ang inaalagaan namin sa aming mga puso. Alam mo din, Panginoon, kapag kahit sinasabi namin okay kami, pero hindi kami okay sapagkat nababasa mo ang lahat ng aming iniisip at batid mo ang nilalaman ng aming mga puso. And yet, through it all, sa kabila po ng mga ganyan naming kalagayan, Panginoon, pinipili mong mahalin kami, pagtiyagaan kami, at sa pamamagitan po ng iyong buhay na salita, pinapaalalahanan mo kami upang kapag ito'y aming narinig, O Diyos, at hindi po namin pinatagas ang aming mga puso, bagkus niyayakap namin, tinatanggap, at pinipili namin magkaroon po kami ng teachable heart, teachable spirit. Doon po namin nararanasan ang tunay na kalayaan. Maging ang mga sintomas ng sakit, physical sickness na dulot, Panginoon, ng mga spiritual symptoms, mga sakit na spiritual na nagmamanifest sa iba't ibang mga sakit na nararamdaman ng katawan, pinagagaling mo kami. Doon kami lumalaya, kaya katulad po, Panginoon, ang nabanggit, nasabi sa iyong salita, ang taong may kinikimkim na galit, ang taong malungkot, ay the bones become dry, nanghihina, pati mga buto, Panginoon, ay nagiging tuyot, nagkakaroon ng sakit, na kahit anong sabihin ng doktor na ibigay ng gamot ay walang kalunasan sapagkat ang tunay na dahilan, it has something to do with the spiritual condition of the heart. At salamat po dahil ikaw ang dakilang manggagamot, Lord. Isang salita mo lamang, pinadadala mo sa amin, pinaririnig mo sa amin, at kapag ito'y aming narinig at inamin namin, ito nga ang dahilan kung bakit ako nagkakasakit, ito nga ang dahilan kung bakit hindi maalis-alis ang sakit ko, ito nga ang dahilan kung bakit lagi akong malungkot, mabigat ang puso ko, hindi ako makausad. Kapag, Lord, nakita mo kami nagpapakumbaba, umaamin, tinatanggap, Panginoon, ang iyong salita dahil, Lord, yan ang purpose ng salita mo sa mga buhay namin. Turuan kami, Panginoon, Lord. Kami po ay paalalahanan, Lord. Kami po, Panginoon, ay ituwid sa anumang mga mali naming mindsets or mga isipan, Panginoon. Kapag kami yumuko, isunuko ang aming will sa iyong divine will, Panginoon, lumalaya kami, Panginoon. Gumagaling po kami, Panginoon. Hindi lamang po physically, pati, Panginoon, sa puso, sa damdamin, Panginoon. At muli, Panginoon, ang aming pananampalataya ay lumalakas dahil alam namin wala na po, Panginoon, wala na pong kapangyarihan, Panginoon, sa amin ang anumang uri ng kasalanan. Hindi na po namin sinusukat ang pagkakamali ng iba ayon sa lumang tipan, kundi ang naaalala po namin ang iyong pagpapatawad sa amin sa kabila ng aming maraming mga pagkukulang at pagsuway sa kalooban mo. Pinipili mong patawarin kami at mahalin kami. And Lord, may we use this same measurement, Lord, ang grasya mo, sapagkat dahil kami pinatawad lamang dahil sa biyaya mo, matuto rin po nawa kami magpatawad sa iba dahil kami pinatawad din lamang. Salamat din po, Panginoon. Hindi lamang kapatawaran at kaligtasan ang aming nakamit mula sa iyo, Panginoon. Mayroon din po kaming kagalingan. For by your stripes, by your wounds, Lord, we are healed, Panginoon. Kaya, O Diyos, kasama po sa panalangin ito na kami ay muli mong papanumbalikin ang aming kalakasang espiritual. Pagkaroon po kami ng pagpapatawad, lubos sa pagpapatawad sa aming mga puso. Palayain din ang mga nagkamali at nagkasala sa amin kung paanong kami pinalaya mo at pinatawad mo. Ganyan din, Panginoon, sa oras pong ito, amin pong idinadalangin ang physical healing para sa aking pamangkin na si Mike Lawrence Domingo, Panginoon,
na ngayon po, O Diyos, ay may nakakakitaan po siya, Panginoon, ng protein sa kanyang urine. Ang dalangin po nawa namin, Panginoon, ay wag na pong umabot sa biopsy ang resulta niya sa ultrasound. At kung hindi, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord, sa mapaghimalamong kamay,